Kaya Mark, sino ang pwede magdemanda ng isang anti-human trafficking case? Ang human trafficking case, MJ, this is a public crime. Hindi naman kaya ito ng adultery, concubinage na private crimes. We say private crimes, only the offended party can file a case. But in human trafficking, this is a public crime, so anybody can file a case provided na may personal knowledge siya of any of the elements of the crime of human trafficking. So ibig sabihin, may personal knowledge siya. For example, isa siya sa nabiktima. Sinamahan niya yung anak niya na magtrabaho bilang isang domestic helper. Tapos ginawang prostitute sa ibang bansa. That is already, may personal knowledge ka. So you can file a case of human trafficking. It means, in order for you to file a case of human trafficking, you must have personal knowledge of any of the offense or crime of human trafficking. Alright, saan dapat i-file kay Mark ang kasong ganyan? I-file mo yan sa, of course, i-file mo yan sa any of the place. Okay, number one, any of the place where any of the elements of human trafficking is committed. Kung saan nangyari ang krimen, doon i-file. Or kung saan actually nakatira si biktima. Okay? But, sabi ng batas, kailangan the court where the first criminal case is filed acquire exclusive jurisdiction. Ang ibig sabihin doon, MJ, pwede i-file sa kung saan nangyari ang krimen, saan nangyari ang recruitment, or saan actually nakatira si biktima. Pero kung na-file na ang kaso sa isang court, sa any of the two, yung court na yan already acquires exclusive jurisdiction. So hindi na pwede i-file sa ibang court. Alright, may prescriptive period ba yan kay Mark? Ang human trafficking as a normal situation, yung normal human trafficking, yung mga yung tinatawag na promotion human trafficking, regular human trafficking, 10 years ang prescriptive period. Pero pag ang gumagawa ng krimen is yung mga sindikato or yung large-scale human trafficking, 20 years ang prescriptive period. 20 years? 20 years. So anybody, for example, kahit nangyari ang krimen in 2010, that was, for example, ngayon is 2023, so 13 years ago, so you can still file. Kasi sabi ng batas, 20 years. 20 years from the commission of the offense. So, 20 years basta large-scale or tinatawag na ginagawa ng mga sindikato. Nako, mga kababayan, kung kayo po ay nabiktima ng human trafficking, kahit ilang taon na nakalipas at hindi lalampas ng 20 years, maaari niyo pong habulin. Basta qualified human trafficking. Yung mga nabiktima kay Mark ng illegal recruitment, papuntang abroad, yan, pasok yan. Pasok yan. So, pero pag regular human trafficking lang, hindi naman qualified, 10 years ang prescriptive period. May habol kayo sa batas. Yes, may habol. So kailangan talaga may protection ito kasi ang tao kasi hindi for sale. Ang purpose ng human trafficking, tayo mga Pilipino, hindi tayo for sale. Yung atay natin, yung kidney natin, hindi for sale. Lalo na yung puso natin, hindi for sale. Aray. Yun o. Ganun ba? Ganun yan. Pero bakang maraming pusong for sale eh. Marami sa balita eh. Iba yung tinatawag, yung puso kasi, hindi mo mabenta yung pagmamahal, yung pag-ibig. Hindi mo benta yan, maybe mabenta yung oras mo, samahan mo yung lalaki na yan, samahan mo yung babae na yan, but yung pag-ibig, yung pagmamahal, including yung saya na maibigay niya sa'yo or maibigay mo sa kanya, hindi for sale yan. Pero yung literal na puso, yung organ, may mga heart transplant, di ba? Mga ganon. Mga ganon. So that is already human trafficking. Hindi mo pwede na tanggalin yung atay, yung puso, or ano ba, intestine, kidney sa isang tao para ibenta or through force, through deception, kinuha yung mga atay, that is already human trafficking. Pero kung may consent, approve lang. Basta donation. Donation. Kung ibenta, bawal ang bentahan. Kailangan through donation lang.